Hello guys! So welcome back po ulit sa ating channel Stock Play at second video na po ito for today. And kung na-miss nyo po yung first video, pwede nyo pong balikan sa ating channel Stock Play. And shoutout po sa mga viewers natin, mga nagla-like at nagko-comment. Maraming salamat po sa walang sawang support nyo. And sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, so pwede po kayo mag-subscribe. Ayan, para hindi nyo po ma-miss yung mga bagong uploads natin, ano. So, of course, mag-update ulit tayo. Video update about dun sa list natin. Ayan, ng mga stocks. SEC, DMC, LTG, TEL, ALI, sa Glo. Let's start with SEC. SEC, guys. Check natin. Of course. Medyo nag-rally, ano. Ayan, kung titignan natin. Pero, hindi naman kasi nag-close sa may taas nung ano eh. Of course, ano tayo. Nasa weekly chart tayo. Kaya, ano pa to. Of course, di pa to nagko-close yung ating weekly candlestick. So, of course, this is very crucial. Kasi kung hindi magko-close sa may taas, possible pa rin tayong malaglag dito sa may 33. So, ito po guys yung pinakamalapit na support natin based sa weekly chart for SEC. So, dito yan guys sa may loob ng green box, no? And, sa daily chart, medyo hindi maganda yung itsura. Ayan, kasi kanina pumitik pero hindi na sustain eh, no? And pagka ano to, nagpatuloy, baka talagang dumiretso pa tayo dito ulit sa may support natin, ano? Somewhere here sa may 33. Ayan. And overall, yung kanyang big picture, of course, don't forget. Ayan. So, of course, matagal na tong sideways. And once na mag-breakout to, super bullish, guys. Ayan, since 2022 sideways na to guys. Ayan o. Okay pa, bounce lang siya. And of course, yung mismo confirmation yung kailangan natin dito. Ayan, of course, supposed to be dapat mag-breakout muna sa taas ng 36. Okay, para maging bullish. So yun yung magiging confluence natin for SEC. Next, DMC. I-check natin kung ano nangyari dito. So, let's see guys. And kasi dito, may parang crossover na yun. So, just in case lang, since malapit naman kasi dito sa may resistance, pwedeng bumalik dito sa may no? Sa pinakamalapit na support, based sa weekly chart, 11.2, or yung worst case dito nga sa may trend line natin, malapit sa 10.6 to 10.7, no? And sinabi natin kahapon, ayun, no? So, nagkakaroon tanong sharp pullback, guys. Or pwede nating sabihin sell off yan, ano? Okay, tapos magkakaroon ng bounce. Ayan. So, just in case lang, guys, no? And kasi still possible pa rin namang mangyari yung ganong setup. For this one, DMC, since meron tayong trend line since 2021. Ayan. Then, sa daily chart, check natin. Medyo talagang hirap, ano? Ayan, pero tingnan pa rin natin. Support, andyan lang naman yan. And, so far naman kasi yung price is nasa taas ng 200-day moving average. So, yun naman yung pinanghahawakan dito, no, for DMC. Next one, LTG. Tingnan natin kung ano nangyari na. LTG para sa weekly chart. Okay, so medyo nag-rally ng very light. Ayan, pero of course, tingnan pa rin natin, i-monitor natin. So, medyo magiging maganda pagka nag-breakout dito sa taas ng 10.63 at least. So, it means mga 10.65 magiging maganda na itsura na to, no? Pero sa ngayon guys,
Medyo 50-50 pa to. At pwede pa rin malaglag dito sa may trend line natin. So, just in case, 9.55, 9.6. Ayan, since nag-adjust naman na to at nagkaroon na ng panibagong mga candlesticks, ano? Since nung na-update natin to, no? Nung siya ay nalaglag dito, guys, sa may taas ng 200 day. So, ngayon, i-check naman natin sa daily chart. Of course, nag-rally. And kung papansinin natin, na-filled na, guys, yung gap down. Ayan, so filled na yan, no? And bukas tignan natin kung may isang rally pa to hanggang dito sa may resistance. 10.2 to, let's see, to 10.3. Okay, pwede mag-rally. So, overall, still nasa taas ng 200-day moving average yung price. Kaya, goods pa din naman. Ayan, pero syempre, dapat makakita tayo ng higher high dito. Since ceiling yung nangyari dito, yo. Di ba, palagi nare-reject. Okay, tas walang breakout. Merong isang beses na nag-breakout, pero, ala eh. Ayun, no. Okay, tas bumalik dito sa baba. Tas naglaglag pa nga dito. Next, TEL. Let's check this one. So, sa weekly chart, still nasa resistance. So, nag-rally pero mukhang di na-sustain. So, still tingnan natin kasi possible crossover to eh. Ayan. Of course, Tuesday pa lang naman kaya marami pang mangyayari for TL. Overall, guys, yung big picture, yan, para meron tayo yung idea for this one, still nasa taas pa rin, ano? Ng 200-day moving average yung price for this one, PLDT, ano? Ayan, and still sideways to, guys. Kung titingnan natin ano sa malayuan or yung tinatawag nating big picture. Ayan, and of course magiging bullish to kung makakapanik sa at least 1970, no? Ayan, since matagal na tong sideways katulad ni SEC. Ayun, no, sideways siya. Medyo hirap, guys, ano, na mag-breakout. Hindi katulad do iba na sobrang solid yung mga rally. Ayan, tas ito pa namumula ngayon, ano, nag-close sa 1.5. Since nasa resistance, pwede tayong bumalik sa may support somewhere here sa 1.440. Or even dito, guys, sa may trend line natin, 1.427 yan. Somewhere here. Ayan. So, sa area na yan, ano. Next, ALI. Check natin to. Weekly. Solid. Sobrang solid, guys. Nag-rally. Yes. Okay. Ayan, no. So, pagkakatanda ko, nag-add tayo dito. Pero, hindi ata na-save. Dito yun, eh. Yung resistance niya, guys, ano. For ALI. Kaya, tignan natin. Kung makakapanik na to. Plus, ito pa, guys, ang pinagbabasihan natin. Medyo sagad na. Ayan, no. So, every time na nai-hit to, of course, nagkakaroon tayo ng pullback, ano, for this one, ALI. Ayan, kaya tignan natin to. So, this time, let's see kung gaano kalalim. Or kung mag-extend, of course, bonus na lang yan. Ayan. Then, sa daily chart, meron tayo ditong gap up. So, medyo delikado pag ganito, guys. May gap up, no? At pwedeng ma-fill dyan once na ma-reject to, no? Yung ano natin, yung price. So far, sobrang solid ng rally na to. Ayan. So, pwede natin to ma-consider na ano, eh,
Ayun, oh. So, halos, ano na, 100% na yung kanyang rally. Ayan, so 47 lang pala. 47 to 50%, no? Of course, not bad dyan if we will compare this one sa iba, no? Na medyo talagang sobrang bagal ng progress, no? And last but not the least, globe. Check natin yung globe. Kaya ano ba nangyari? Tingnan natin to. Of course, hanggat walang breakout kasi medyo ano to, alanganin to, no? Globe. Ayan. So dito medyo ano siya, medyo magulo. Ayan, pero dito of course, it's pretty obvious. Bearish crossover here. So unless na lang kung merong pumitik dyan, okay, para bumaliktad yung scenario. Plus here, okay, pababa yung ano natin, RSI, plus no breakout. Somewhere here, kung mag-extend tayo, retest lang kasi yung nangyari. Ayan, oh. Retest, pero walang breakout. So ngayon, pwede itong bumalik, no? Dito sa 2.2 or dito guys, sa may support natin talaga to 150. Okay. So I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye bye and God bless.